Stood in the barren land of sin. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Ay rami unay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Praise the Lord! Good evening everyone! Muli po, nais ko kayong i-welcome sa ating pong gabi-gabing pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa Ministeryong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Thank you so much! Purihin po ang Panginoon sa napakagandang paalala po ng awitin. Kung tayo po'y medyo nawawala na po ng pag-asa, kung tayo po'y dumarating doon sa punto na tayo po'y nangihina, always be reminded na ang Diyos po natin ay Diyos ng himala. Anumang imposible sa tao ay posible po sa Diyos. At wala pong bagay na mahirap sa Panginoon. Ngayong gabing ito, nais po nating i-welcome ang bawat isa na naka-tune in na po. Kasama po ang ating mga ka-watch party. Ganon din po ang mga kaibigan, kamag-anak na naitag na po. At gayon din ang naaabot ng ating pong share. Kagalakan po namin na kayo po'y makasama sa ministeryong ito na itinalaga ng Panginoon na ang layunin po ay upang ipalagana po ang kanyang banal na salita. Kaya naman patuloy ko pong ini-encourage ang bawat isa na samahan po ninyo kami sa mga isang oras na pag-aaralan po natin at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ngayong gabing ito, nais po nating i-shout out ang ating pong mga birthday celebrants. Tayo po ay nakikigalak sa kabutihan ng Panginoon sa pagbibigay po sa kanila ng karagdagang taon. Ano po? At nais ko pong unahin si Miss Helen De Leon. Actually po, birthday niya kahapon. Siya po ay regularly nakakasama po natin, nakakapanood po sa atin. Kaya gusto nating iparating sa kanya ang ating pong pagbati. Happy birthday! At ito po ay shout out din ni Sister Banji Muros. Happy birthday po, ma'am. Nice din po nating batiin si Yaya Debs Campos. Exactly today, nagse-celebrate din po siya ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Ate Debs. Ganon din po si Sister Nora Ruaro. Happy birthday, Ate Nors. At salamat sa paramdam. Salamat sa pa-birthday. Okay? Ganon din po, nais natin batiin si Diana Miras. Happy birthday, anak. Ingat kayo lagi dyan ng inyong buong pamilya. Si Riel Tumandao, nagse-celebrate din ang birthday niya ngayon. Happy birthday, Riel. Miss ko na ang family ninyo. Si Brother Arman Serrana, nag-celebrate din po siya ng kanyang birthday. Happy birthday, Brother Arman. At ganun din po ang kapatid natin from Newcastle, England. Happy birthday, Brother Ferdinand. At kamusta sa mga kapatiran natin dyan sa Newcastle. Ganun din po, nais nating batiin si Brother Roldan Osigan. Happy birthday. And of course, last but not the least, we would like to greet Sister Jennifer Shelby sa Arkansas,
USA. So yan po ang ating mga birthday celebrants. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Enjoy nyo lang po ang inyong birthday at salamat kung kayo po'y nakikisalo sa amin ngayon sa pagdiriwang po ng inyong kaarawan dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Nais ko lang pong magbalita po sa inyo patungkol sa ilan sa mga answered prayers po natin. Si Jesselyn Pescadero, nakalabas na po siya sa isolation. Purihin po ang Panginoon. Si Kuya Danny, sobrang nagpapasalamat po siya sa kanyang answered prayer. Kuya Danny de la Peña, nakikirejoice kami sa inyo. Ganon din po si Doc Jess Marasigan, purihin ang Panginoon. Mukhang ngayong araw na ito, napag-alaman ko po na siya ay posibleng nakalabas na po. But let us continue to pray for him. Maging kay Ma'am Banji at si Marvin. Si Mikay, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na si Mikay ay nakauwi na rin kasama ng kanyang mami, And please continue to pray for her. Okay na rin po si CJ at si RJ sa kanila pong tigda, sabi po ni Sister Lynn. Shout out kay Sister Lynn. Okay, so ngayon po, nagpapasalamat tayo sapagkat may mga answered prayers po tayo. Pero siyempre po, tuloy-tuloy lang talaga ang pananalangin po natin sapagkat patuloy nating nararanasan ang tindi po ng sitwasyon natin. Lalo na po dito sa ating bansa. Ang Manuel family po, humihingi po ng prayer para sa protection po ng Panginoon sapagkat posible pong ma-lockdown yung kanilang barangay. Talagang medyo doon po. At kung di po ako nagkakamali, ayon po sa narinig ko, mukhang may mga namatay po doon sa Delta variant. Po? So kaya pakipanalangin po natin sila. At si Pastor Butch Garcia, isasama rin po natin sa prayer at ang ilan pa sa mga talagang included naman sa ating pong mga pinapanalangin po. Gabi-gabi. Sige po, sa ating pong pagsisimula, samahan po ninyo ako. Let us go to the Lord in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for the privilege that you have given us to cry unto you, Abba, Father. Thank you for adopting us, O God. Thank you for the gift of salvation. And Lord, I pray na kami po'y patuloy na magtiwala sa iyo. Ikaw bilang aming Diyos ng himala. At gayon din naman dakilang Diyos, nais naming parangalan ka, papurihan ka, at pasalamatan ka sa lahat ng mga panalangin sinagot mo, aming Panginoon. At ngayong gabing ito, dakilang Diyos, nais po naming humingi ng tawad sa aming pong mga kasalanan, nawa wala pong maging hadlang sa aming pong pananalangin ngayon. Ipinapanalangin po namin sa iyo ang Manuel family para sa iyo pong proteksyon, Panginoon. Kanlungan mo po sila, dakilang Diyos, at ilayo po sa virus, at iling ko po na maiayos po maging ang kanila pong barangay. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbakod ng iyo pong pag-iingat sa kanilang buong pamilya. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo si Pastor Butch Garcia, na nawa dakilang Diyos, ito po ay kanyang makayanan, bigyan mo siya ng kalakasan, makarecover po siya kaagad, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala si Pastor Butch Garcia. Si Yossi Enriquez, Panginoon, sa pamamaga po ng kanyang tuhod, nawa pagalingin mo po ito, si Benice Bedar sa kanyang ubo at sipon. Salamat sapagkat malakas naman siya, Panginoon, pero panalangin po namin na pagalingin mo po ang kanyang ubo at sipon. Ganon din po si Elijah de Vera sa COVID at sa pneumonia. Pagalingin mo rin po. Ito po ang father ni Dave, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Pamilya rin po ni Dr. Jericho Samson, patuloy na kalakasan po ang panalangin po namin para sa kanila. Si John Edward Salonga at si Irene Salonga, Panginoon, recovery sa COVID. Kasama po sila Pastor Ronnie Rojas, si Ma'am Yoli Rojas. Pagalingin mo rin po, makarecover po silang tuluyan sa COVID, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy na kalakasan po kay Doc Jess Marasigan. Kasama po si Ma'am Banji at si Marvin. Ipinagkakatiwala po naming lubusan sa iyo ang patuloy na pagbibigay mo ng complete recovery po sa kanila. Si Pastor Boy Salting at si Ma'am Marisa, dakilang Diyos. Pagalingin nyo rin po sila. Salamat po sa magandang balita, sa improvement po ni Ma'am Marisa Salting. Pero patuloy pa rin po ang aming dalangin na siya po ay iyong palakasin. Nagsusumamo po kami sa iyo, aming Panginoon. Dakilang Diyos,
Hiling din po namin ang work para po kay Lawrence Yastres, Panginoon. Nawa, ikaw po ang mag-lead at magbigay ng trabahong para sa kanya. Ganon din po ang pamilya po ng Yastres, dakilang Diyos. Complete recovery po ang prayer din po namin para sa kanila. Salamat din po sa magandang balita patungkol kay Brother Jerry Padilla, sa improvement, Panginoon. Patuloy pa rin po ang aming hiling na talagang lubos na kalakasan para sa kanya at sa kabuuan po ng kanyang pamilya at sa iyong matapat na probisyon para po sa kanila. Si Genoy Bagtas, dakilang Diyos, nawa tuluyan na pong gumaling ang kanya pong fever. Dakilang Diyos, patuloy pa rin pong kalakasan para kay Jesselyn Piscadero. Thank you po sa answered prayer. Ang De Lunas family, dakilang Diyos, salamat po sa mga nag-improve na, sila Sister Cindy, ganoon din po ang Salonga family, lahat po sa kanila, dakilang Diyos, na patuloy na nagsasuffer sa virus na ito. Lord, we pray for your healing, we pray for their recovery, Heavenly Father. Ganon din po, dakilang Diyos, si Crispin Pagyo Salonga, patuloy po ang aming paglalapit sa iyo na talagang pagalingin mo po. Ganon din po ang mga gatip, dakilang Diyos, ikaw rin po ang umabot sa kanila. Dakilang Ama, aming Panginoon, patuloy po ang aming hiling na kagalingan po ni Dr. Ferdy Marasigan. Salamat po sa improvement, lalo na ng kanyang speech, Panginoon. Pero patuloy pa rin po ang aming prayer para sa lubusan pong development para sa kanyang physical condition at gayon din naman sa kanyang pagsasalita. Panginoon, si Sister Yolanda Takishima, patuloy po ang aming panalangin sa iyo, dakilang Diyos. Ihanda mo po siya physically, mentally, emotionally. Nawa, Panginoon, ang operation sa kanyang breast cancer, dakilang Diyos, ay maging matagumpay ngayon pong darating na September 21. Panginoon, salamat po sa answered prayer sapagkat nag-improve po at maayos na po ang pamilya ni Preacher Henry. Ang Olivar family, Panginoon, patuloy pa rin po ang aming hiling sa iyo na palalakasin mo silang lubusan, maging ang pamilya po ni Sister Noemi, ang kanyang magulang, dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Ang mga frontliners, Panginoon, hiling po namin sa iyo. Ganon din po si Sister Lina sa kanyang pisikal na kalagayan. Lubusan mo pong pagalingin, Panginoon. At dalangin ko po, dakilang Diyos, ang patuloy na provision mo para sa kanila pong project, sa construction, Panginoon. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh. Ang malalayong kapatid po namin sa bansang ito, dakilang Diyos, ingatan mo po ang Villa family. Ganon din po sila Atimaan, kasama po ang kanilang pamilya sa Tuaw. Ganon din po ang mga nasa Cavite, dakilang Diyos, sa lugar ng Batangas at ang malalayong lugar pa, dakilang Diyos, na mga kapatiran po namin. Hindi ko man sila maisa-isa pero kilala mo sila, hiling ko po ang iyong proteksyon at gabay sa kanila. Ang mga kapatiran po namin sa abroad, dakilang Panginoon, mula po sa Victory Fundamental Baptist Church, lahat po ng mga kapatirang nasa abroad, you know them, Heavenly Father, we pray for your protection sa kanila po at provision, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, ang mga kapatiran namin nasa abroad, from Living Water Baptist Church, ingatan mo rin po, Panginoon, idinadalangin po namin patuloy ang pamilya po nila Pastor Felix, ganun din po ang mother po niya, ang kanila pong pinagagawa, nawa ito po ay matapos na, dakilang Diyos, at ang provision mo po ang ipagkaloob mo sa kanila. Ang mga missions, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa amin. At ang lahat ng may mga karamdaman ngayon, na hindi po namin alam kung sino-sino po sila, pero kasama po sa nais naming hilingin sa iyo, pagalingin mo po aming Amang Diyos. Ganon din po, hiling namin, Panginoon, ang mga bagong nakakasama po namin sa feasting, nawa patuloy po sila na makisama po sa amin, mapagpala, maliwanagan, at nawa, dakilang Diyos, ang pinakamahalaga, bigyan mo po ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, ang mga businesses, ng mga members, sa iyo ko po ipinagkakatiwalang lubos, at gayon din naman ang patuloy na pagtulong mo sa mga local churches, lalo na po ang mga affected ng crisis na ito. Thank you so much, Heavenly Father, and again, we would like to ask for your guidance and for your leading. May you empower your humble servant, and please, Lord, use me as a channel of your blessing, as your instrument to bless your people, Heavenly Father, and to enlighten their minds and to encourage them. Thank you so much. We would like to completely rely on you and on your power, O God. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen
Amen. This time, makinig na po tayo sa ating pong special number. As I look back on this road I've traveled, I've seen so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercy is on you. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Thank you so much, Sister Cherry ng Glorious Hope Baptist Church sa pangunguna po ng ating pong iginagalang na pastor, Pastor Lorenzo Domingo. So, thank you so much. At napakaganda po ng mga message ng awitin. Ano po? Nung pong opening number natin, patungkol sa Diyos ng Himala. Ngayon po, our Redeemer is faithful and true. Ngayong gabing ito, ang message na nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang mensahe na pinamagatan ko pong Trust the Lord, our Deliverer. Trust the Lord, our Deliverer. Ang ating pong teksto sa 2 Samuel chapter 22.
2 Samuel chapter 22 verses 1 and 4 or 1 to 4. Kung nakita na po, 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 4. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. I will call on the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. Let us go to the Lord in prayer. Patuloy po aming Amang Banal na kami po ay nananalangin para kami po ay iyong muling pagpalain. Dakilang Diyos, alam ko po na alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Sa panahong ito na amin pong nararanasan, alam mo rin po ang motibo ng puso ng iyong lingkod, ang makapagbigay ng words of encouragement sa bawat isa. May you again empower me, Heavenly Father. May you continue to guide me, especially sa mga mensahe na nais mo pong makarating sa bawat mga nakikinig. Ano man po ang espesipikong laban ng bawat isa ngayon, hiling ko po na ang mensaheng ito ay maging kalakasan, dakilang Diyos. Inaasahan ko po na ang salita mong ito ay muli mong gagamitin upang kami, dakilang Diyos, ay iyong katagpuin sa amin pong mga espiritual na pangangailangan. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so ito pong binasa natin ay awit ng papuri. Ito po ang sabi ng verse number 1, And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. Actually po, pagka pinansin po ninyo, tingnan nyo saglit sa Psalm chapter 18. Psalm chapter 18. Ang sabi po ng verses 1 hanggang sa mga susunod na talata, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. So dito ko po kinuha yung pong title po natin. Sa teksto po natin, sa 2 Samuel chapter 22, yung sinabi po sa verse number 2, And he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. And in verse number 3, The God of my rock, in him will I trust. Kaya ang title natin, Trust the Lord, our deliverer. Tingnan nyo pong muli sa Psalm chapter 18. Sabi po ng verse number 2, di po ba? Sabi ng verse number 2, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Ngayong gabing ito ang gusto ko pong maging encouragement sa bawat isa. Sapagkat sa katotohanan, nasa sitwasyon po tayo na dapat talagang matutunan at maalaman po natin kung sino po ang ating pagtitiwalaan. Mahalaga na ating pong maunawaan ang turo ng banal na kasulatan na talagang sa usapan ng pagtitiwalaan, ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po ang Diyos na ating pong po pwedeng pagkatiwalaan. Kapag ka inunawa po natin, mga kapatid, ito pong ating naging teksto, makikita nyo po na ito po'y awit na kung saan magdadala po sa atin sa tinatawag po nating katayuan na tayo po ay magiging mapagpuri sa Panginoon. Diba? Kasi kung titingnan nyo si David sa kanya pong mga naranasan, alam po natin that David experienced being delivered by God. Di po ba? Siya po ay iniligtas ng Panginoon. God delivered David from Goliath. Di po ba? Natatandaan natin yan. Yung storya po na kung saan napagtagumpayan po niya si Goliath. Ganon din po, God delivered David from Saul.
Alam niyo po kung ano ang mga pinagagawa po ni King Saul sa kanya, sa kabila po ng kanyang masasabi po nating kabutihan at masasabi nating magandang ginawa para po sa kanilang bansa, sa kanilang bayan. Pero itong si King Saul, marami pong mga naging pagtatangka sa kanyang buhay. Ganon din po mga kapatid, God delivered David from Israel's enemies. Doon po sa mga kaaway na bansa po ng Israel. And God delivered David from Absalom. At marami pang iba. So, ito po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Kumbaga, awit ni David. Awit ng papuri. Pag kinuha po natin ang pinaka-concept, tatlong bagay po ang gusto kong makita natin. This is about Thanksgiving. Ito po ay ang patungkol sa tinatawag nating pasasalamat. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, bawat isa po sa atin, tayo po ay dapat maging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon. Napakaraming dapat pinasasalamatan po natin sa Diyos. Mula po sa mga nakaraang karanasan po natin, kahapon po, pinagpala po kami sa mga preachings, mula po umaga hanggang hapon. Si Preacher Nolan and Preacher John. So, shout out sa preachers natin kahapon. So, ang mga messages na ibinigay po nila, para po silang nag-usap. Pero sa totoo lang po, yung isa po from Living Water, yung isa po from Victory. Pero makikita nyo na sila po ay ginamit ng Panginoon para ihatid po tayo sa mensahe na kung saan yung mga ating pong naranasan sa mga nakaraang panahon. Hindi po ba? Napakahalaga po mga kapatid na ating pong mabigyang pansin yung pong ginawa ng Panginoon sa atin sa mga nagdaang panahon. So dapat ang ating puso ay maging puno ng pasasalamat. Bago po tayo magbigay pansin sa ilang mga bagay na posibleng kinakaharap natin ngayon, napag-isipan niyo po ba kung gaano nakarami ang kinaharap natin sa buhay natin sa napakaraming panahong nakalipas? Ang ibig ko pong sabihin, sa usapan po ng probisyon, sa usapan po ng proteksyon, sa usapan po ng promotion, sa usapan po na kung saan, mga kapatid, sa ating pong naging masasabi nating pamumuhay. Hindi ba kapag ka nag-isip po tayo, napakaraming dapat pasalamatan natin sa Diyos? Now, dito po mga kapatid, dahil po sa deliverance, dahil po sa naging pagbibigay, tagumpay ng Panginoon sa Kanya, ang Kanya pong puso ay puno ng pasasalamat. At alam nyo, pagka ang tao po, ang Kristiyano po ay talagang kumikilala ng dapat pasalamatan sa Diyos, hindi po napapareklamo yan, napapaawit po yan, mga minamahal, di po ba? So, ang ibig ko pong sabihin, awit ng pasasalamat. Ito po ay masasabi nating papuri, kapahayagan ng puso ng isang tao na overwhelmed sa ginawa ng Panginoon. So, this is about Thanksgiving. And it is also good na makita natin na ito po, this is about testimony. Ito po ay ang patungkol sa kanyang patotoo. Hindi lang pasasalamat, hindi lang papuri, kundi patotoo, mga kapatid. And it is good for us to always testify the goodness of God. Yung lahat ng ginagawa ng Panginoon po sa atin. Isang bagay na makaugalian po natin. Isang bagay na makagawian po natin. Alam nyo, medyo nagkaroon pa ng konting problema po doon sa technical po natin nung nagpapatotoo po si Preacher Larry. Pero kung nakuha nyo po yung concept ng patotoo po ni Preacher Larry, talagang dinadakila po niya yung Panginoon sa lahat ng ginawa sa kanyang buhay. Samantalang narito po siya na lahat ng mga bagay na ginagawa po niya bilang pagsunod sa Panginoon, ang talagang inaamin po niya sa atin, the more na sila po'y pinagpapala ng Diyos. So sa kalagayang ito, because of the kind of heart, meron po sila para sa Panginoon, makikita niyo po na kung saan sa bibig po ng isang tao, lumalabas ang patotoo ng Diyos. Ngayong gabing ito, itatanong ko lang po sa inyo, kapag ka tayo po'y nagsasalita, ano po ba ang lumalabas sa ating pong bibig? Hindi kaya puro karaingan? Hindi kaya puro reklamo? Hindi kaya bitterness ang lumalabas sa bibig po natin? Well, ma-challenge po tayo. Matuto po tayo ngayong gabi.
Isang bagay na dapat matutunan, ma-develop po sa buhay ng mga nagsasabing mananampalataya. Dapat tayo po ay laging mapagpasalamat po sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi po ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. At ang pagkatapos po nun, and to sing praises. You see? Dahil siya po ay puno ng pasasalamat, ito po'y awit, mga minamahal. So dapat ganun po tayo. Ang ating pong dapat maintindihan, Kristiyano, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. At ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo, ito raw po ay kalooban ng Panginoon. Diba? Yung maging grateful, maging thankful, yan po ay kalooban daw po ng Panginoon. At alam nyo, ang sabi po, sa lahat ng bagay, ang linaw-linaw po ng 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So talagang mabuting bagay, kalooban ng Diyos na tayo po ay magpasalamat. At syempre po, pag tayo nagpapasalamat, ang lalabas po sa ating mga bibig ay ang patotoo. Patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Patotoo ng naging pangangalaga ng Diyos. Patotoo ng kanyang masaganang probisyon. Ito ang dapat maging kagawian ng mga tunay na mananampalataya. It is always good na tayo po'y magsama-sama to exalt the name of the Lord, to give glory unto God, to sing praises sa kanya pong napakadakilang pangalan, mga kapatid. Ang sabi nga po ng Psalm chapter 34, beginning verse number 1. Ito po, isa sa gustong-gusto kong paulit-ulit na binabasa to sa mga Kristiyano sapagkat ang dali-dali pong magpasalamat kapag ka maganda ang mga sitwasyon, ang dali-dali pong magbigay ng papuri kapag ka po paborable po ang ating pong kalagayan. Pero pag inaral nyo po sa Biblia, nililinaw po sa atin na talagang sa sinasabi po ng psalmist, ang dapat pagpapala at pagbibigay kapurihan sa Panginoon, dapat sa lahat ng panahon. Tingnan nyo po ang sabi ng Psalm chapter 34 verse number 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Pansinin nyo po mga kapatid na sa verse number 1 pa lang, ang linaw na po ng pinapaalala po sa atin. Ang sabi ng psalmist, I will bless the Lord at all times. So, mga kapatid, mga Kristiyano, sa bawat isang nakikinig po ngayon, ang ating po bang attitude ay katulad nito pong psalmist? Na ang magiging papuri, pasasalamat at pagpapala sa pangalan ng Panginoon ay sa lahat ng panahon? Ang sabi nga po, and His praise shall continually be in my mouth. So ito yung dapat nadidevelop po sa atin, na kapag ka nagsasalita tayo, yung kapurihan po niya, yun po ang lumalabas daw po sa bibig natin, yung kadakilaan po ng Diyos. Kaya yung mga nagpapatotoo, ano ang purpose nila? Magyabang? Di ba nilinaw po ni preacher yan? Na hindi niya to sinasabi para magyabang, o para magmataas, o para magmapuri sa sarili. No. Talagang pinapupurihan lang niya talaga ang Panginoon sapagkat kung tutusin, we are all unworthy and undeserving, but in spite of the fact that we are unworthy, here is the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, patuloy siyang nagpapala sa atin. Kaya sabi po ng verse number 2, my soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Verse number 3, O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Nilinaw po natin, kapag ka po ginagamit yung salitang magnify, kasi ang idea po nito, di ba, yung parang lens, halimbawa po, yung magnifying lens, di po ba? Yung magnifying glass. Yung pong object, lumalaki po sa tingin natin pag ginagamit po natin ito. Mga kapatid, sa totoo lang po, napakalaki ng Diyos, napakadakila po ng Diyos. Pero ang problema, hindi po nakikita ng marami yan. Kaya nung sinabi po ng psalmist, O magnify the Lord with me, parang ang idea, sana po, pag nakikita tayo ng tao, nakikita nila ang kadakilaan, ang kalakihan ng ating Panginoon. Hindi po yung pag nakikita tayo, kaya nga doon dapat maituwid po natin yung mga concept. Alam nyo, kaming mga pastor, minsan nagpe-fellowship din po kami. Sa sobrang pag-iingat namin, baka pag-isipan kami ng tao, kaya minsan, yung iba po, nagmumukhang paawa effect, hindi po ba? Dahil para wag Alam nyo po, sa akin ang mentality ko ganito po eh. Di ba?
paano ko po ipapangaral sa mga tao na ang Diyos nagpapala kung ako po mukhang kawawa? Diba? Paano ko po sasabihin na ang Diyos ay dakila kung ang buhay ko ay mukhang hindi pinagpala? So, mas nagiging confident po tayo na maipangaral na ang Diyos ay Diyos na nagpapala. Why? Sapagkat makikita sa buhay mo yung katotohanan na nagpapala po ang Diyos. Kaya mali po yung mentality before na para magmukhang spiritual, kailangan mukhang kawawa ka, kailangan mukhang gipit na gipit ka, dahil sakripisyo talaga sa buhay sa ministry. Well, as I understand and as what we have experienced, there are a lot of sacrifices really in the ministry. Pero sa usapin po ng paglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang pinakamatuwid na boss, na kapag ka siya pinaglingkuran mo, pagpapalain ka niya. Kaya dapat po, pag nakikita tayo ng tao, imamagnify nila ang Panginoon. Yung sasabihin nila, grabe, napakadakila talaga ng Diyos sa buhay mo. Iba talaga ang gawa ng Panginoon sa buhay mo. So ito po ang ibig nating sabihin. Sabi po ng Psalmist, "O magnify the Lord with me and let us exalt His name together." So atin daw pong itaas ang pangalan ng Panginoon na magkakasama. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na makita natin na sa teksto po natin, ang awit na ito ng Psalmist ay awit ng pasasalamat. Ito po ay nagpapahayag ng tinatawag nating patotoo. Diba? This is about thanksgiving. This is about testimony. So sana po, bawat isa sa atin, ganun din po tayo mga kapatid. Tayo po'y merong pasasalamat, tayo po'y merong patotoo. Wala na po tayo dapat panahon para sa mga pangsariling bagay, na kung saan, mga issue, kanya-kanyang mga kapatid, ang buhay natin dapat i-devote na po natin sa pagpapuri, pasasalamat, pagbibigay kadakilaan po sa ating Panginoon. And then, thirdly, this is about triumph. Diba? Deliverance eh. Ang ibig sabihin, talagang pinapanagumpay po sila ng Panginoon. Yan po si David, mga kapatid. Talagang naranasan niya ang tagumpay sa Panginoon. Kung paano pong kanina binanggit ko po sa inyo na siya po ay humarap kay Goliath, siya po ay nagtagumpay kay Goliath, siya po ay iniligtas ng Panginoon sa kamay po ni King Saul, sa masamang plano ni King Saul, and then yung mga kaaway po ng Israel, maging kay Absalom, talagang the Lord delivered David. And we can say na ito po ay kapahayagan ng tinatawag nating tagumpay, kadakilaan po ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba napakaganda na ang pagtiwalaan natin ay ang Diyos na nagbibigay tagumpay? So ngayon po, mga kapatid, mabilis lang po ito. Mabilis lang po. 'Di ba? Trust the Lord, our deliverer. Ilang mga bagay po ang gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa ating Diyos. Tungkol po sa ating Panginoon. Number 1, the Lord is our salvation. Siya po ang ating kaligtasan. So gusto ko po, i-share ko po sa inyo ito na bibigyang diin din po natin yung Tagalog. Ano po? The Lord is our salvation. Ang ibig sabihin, siya ang ating kaligtasan. Ito po ang sinabi po ng mga talata. Banggitin ko po sa inyo, yung pong talatang akin pong pinagkuhanan. Ang sabi po, mga kapatid, sa teksto po natin, maliwanag po ito. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. So yung salita pong delivered him out of the hand of all his enemies, ang idea po nito is iniligtas po siya ng Panginoon. Okay? Pansinin din po natin ang sinabi po ng verse number 3. The God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior. So dapat makita ng bawat isa po sa atin na sa usapang Panginoon, siya po ang ating kaligtasan. Sa usapang kaligtasan ng kaluluwa, siya po ang ating kaligtasan. Sa usapan po ng kaligtasan, sa ating pong mga kaaway, siya po ang ating kaligtasan. Mga kapatid, God is our salvation. Trust the Lord, our deliverer. He is our salvation. Yan po ang ipinakita po ng mga pahayag dito po sa ating teksto. Verse number 4, I will call on the Lord
who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. Kaya kung ano man po ang laban na meron po tayo, kung meron po tayong mga kaaway, sapagkat yan po ang patungkol sa kanilang kasaysayan, pero alam niyo po, ang makikita po natin, yung tiwala po nila sa Diyos na siyang kaligtasan. Kaya nga naalala ko, nung harapin niya si Goliath, ang sabi po niya, the battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka ay sa Panginoon. Kaya sa mga kaaway po natin, our Lord, our God is more than able to save us from our enemies. Kaya nga, hindi po tama yung tayo po sa ating pong sarili ang gumagawa ng tinatawag nating hakbang. Hayaan po nating ang Diyos ang siya pong makipaglaban para sa atin. So, that is number 1. The Lord is our salvation. Ibig sabihin, ang Panginoon ang ating kaligtasan. Second, the Lord is our shelter. The Lord is our shelter. So, kung yung una po, siya ang ating kaligtasan, eto naman sa point number 2, siya ang ating kanlungan. Okay? Kanlungan. Ang isa sa ginamit na salita na katulad po ng word, ang ibig sabihin po, shelter, ay yung salita pong refuge, mga kapatid. Refuge. The Lord is our refuge. Ang refuge po, mga kapatid, is a condition of being safe or sheltered from pursuit, danger, or trouble. Kanlungan. Ang Panginoon ang ating kanlungan. Napakaganda po. Nabasahin po natin ang napakaraming talata, especially in the book of Psalms, na ipinakikilala ang Panginoon, siya po ang ating shelter, siya po ang ating refuge, mga kapatid. And in fact, po pwede rin natin sabihin, He is our stronghold. Hindi po ba? Stronghold. Ang idea rin po ng stronghold ay napakaliwanag po, mga kapatid. Kumbaga, ito po yung pinapagtibay na masasabi nating lugar para maprotektahan po tayo sa attack ng mga kaaway. So, ganun inilarawan ang ating Panginoon, stronghold. Ang isa sa talatang paborito ng marami, yung Nahum 1:7. Nahum 1:7. Ang sabi po, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, kapag ka po sinabi natin, mga kapatid, na stronghold, it is a place, okay, a place that has been fortified so as to protect it against attack. So, kaya napakaganda po na ma-imagine nyo po na ang Panginoon po natin, siya po ang ating kanlungan. So, kaya pinaka-the best sa anumang atake ng kaaway sa buhay natin, sa Diyos po tayo mangalong. Siya po ang gawin nating shelter. Siya po ang gawin nating refuge. Siya po ang ating stronghold, mga kapatid. A stronghold in the day of trouble. And He knoweth them that trust in Him. So, ang key word lagi is trust. Trust the Lord, our deliverer. Okay? He is our salvation, kaligtasan. He is our shelter, kanlungan. Okay? Kanlungan, mga kapatid. Kumbaga, sa lahat ng mga atake po na ginagawa po ni Satanas sa atin, talagang sa Diyos lang tayo po pwedeng manganlong. Hindi po pwedeng ang atake ni Satanas, dadaanin po natin sa ganyan. Hindi po pwede. Okay? Ang kailangan po natin, matibay, matatag na kanlungan, mga kapatid. Ang ating solidong bato, walang iba kundi ang ating Panginoon. Solid foundation, our stronghold, mga kapatid, our shelter. So mga kapatid, trust the Lord, our deliverer. Why? Because He is our salvation. He is our shelter, our stronghold. Okay? And then thirdly, He is our shield. He is our shield. So kung yung pong salvation, kaligtasan, yung shelter, kanlungan, ano naman po yung shield? Kalasag. So pagka pinag-usapan po natin yung shield, ang isa pong kaparehong ginagamit ng psalmist dito ay yung salitang buckler. Di po ba? Buckler. Tingnan po natin muli sa Psalm chapter 18. Dito po ginamit yung salitang, ayan, verse number 2 again. The Lord is my rock,
Ang tibay, ano? Siya ang ating matibay na bato, ang ating bato ng kaligtasan, my fortress. Okay? My fortress. Nung minsan nga, nagbiro ako, sabi ko, ang number of God, 7 talaga eh. Bakit? 4 at saka 3. Di ba? 7. So, pero yung idea po, mga kapatid, yung refuge, yung fortress, malinaw po yan. Yan po ang ating Panginoon. At yun po yung sinabi niya, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler. Okay? Yung shield and buckler, kasi pinagsasama rin po na ginagamit yan. Napakaganda rin po na makita nyo na hindi lang natin siya kanlungan, kundi sa usapan ng laban, siya rin po yung ating shield and buckler. Kalasag. Di ba? Ito yung inilalagay po na masasabi nating para ipanangga. So, it means, ang kailangan din po natin sa buhay na ito ay yung tinatawag nating shield, kalasag. Pagka ginagamit po yan sa Bible, ang idea po is about defense. Hindi ba? Ibig sabihin po, mga kapatid, ginagamit po ang shield and buckler para sa depensa. Mga kapatid, ang Diyos ang lahat-lahat natin. Siya ang ating kaligtasan, siya ang ating kanlungan, siya po ang ating kalasag. Talagang ang strong defense natin ay ang Panginoon. Siya po ang ating pong mapanghahawakan. Okay? So, hindi lamang po yan. The Lord is our strength. Kalakasan. Siya rin po ang ating kalakasan. Kaligtasan, kanlungan, kalasag, at kalakasan. Ang ating Panginoon, siya po ang ating tibay at tatag sa buhay na ito. So, napakahalaga po na makita natin na kung nandun tayo sa panahon na tayo po'y nangihina, Diyos pa rin po ang ating magiging kalakasan. Okay? So, pag-usapan na natin lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. Yung biyaya niya, yan po ang magpapalakas sa atin. Di po ba? So, yung pong katapatan ng Panginoon, everything na patungkol sa Diyos, sa katotohanan po, yan po'y nagbibigay kalakasan natin. Pero ang gusto ko pong bigyang diin sa ating pong mensahe, ang mismong kalakasan natin ay ang Panginoon. So, trust Him. Trust the Lord, our deliverer. Because He is our salvation. He is our shelter. He is our stronghold. He is our shield. And He is our strength, mga kapatid. Kaya sinabi ko sa inyo, kapag ka po nangihina, ang bawat isa po sa atin, balikan natin. Masarap po ito na talagang again and again, pinapaalala po sa atin sa Isaiah. Diba? Ang linaw po nung binanggit po sa Isaiah chapter 40. Kung natatandaan nyo po, pinag-aralan din po natin yan. You can count on God. I do na to, kung yung ba yung naging title ng message ko. Pero ang gusto ko pong i-point out sa inyo doon, yung pong kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili o ipinaalala ng writer kung sino ang Diyos. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 28. Isaiah chapter 40, verse number 28. Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. Tingnan niyo po, ho? Hindi nang lulupaypay, hindi nang hihina. There is no searching of His understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lahat ng tinatalakay po natin ito ngayong gabi, mga minamahal, actually po, gusto ko habang nagsishare po ako sa inyo, maramdaman nyo rin po yung bang ang talagang prayer ko sa Panginoon, sa panahong ito, mga kapatid, na alam ko naman na tayo po, ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin para magpakatatag, para magpakatibay, pero aminin natin, being human, talagang may mga pagkakataon pong parang gusto na nating bumigay, gusto na nating bumitaw, yung bang ang nararamdaman mo parang wala ng katapusan.
parang hindi na matatapos yung lahat ng mga nararanasan mo. Tapos sabi ko nga, ang pinakamalungkot na o madaling nagiging dahilan ng ating kahinaan, yung bang pagka-inisip natin, yung bang kahit saan tayo tumingin, parang hopeless na yung sitwasyon natin. Kaya nga sabi ko, ang magandang paalala lagi, tingala. Di po ba? Imbis na tayo po'y mag-iikot, mahihilo po tayo niyan eh. Yung kapag ka namumroblema tayo, kapag ka po bigat na bigat tayo, kapag ka po may mga atake ng kaaway sa buhay natin, kapag ka po nandoon sa panahong gipit na gipit tayo, di po ba, ang tendency natin mag-ikot eh. Sino kaya pwedeng lapitan? Kanino kaya ako po pwedeng, di ba? Ikot po tayo ng ikot. Tapos, dahil syempre po, hindi mapangahawakan ang kakayahan ng tao dahil limitado naman po talaga lahat, especially nowadays that almost everybody is experiencing this pandemic. So talaga may mga pagkakataon kahit gaano ka kamahal, kahit gaano ka kaimportante, pero because of their limitation, posible na talagang hindi po tayo matulungan. Di po ba? Nangyayari po yan eh. At kadalasan po sa pag-iikot natin, sa pag-iisip natin, gulong-gulo na tayo, sakit na ng ulo natin, tapos hilong-hilo na tayo, litong-lito na tayo, hindi tayo magkandatuto. Anong tendency? Talagang babagsak ka na lang. Hanggang sa darating ka dun sa point na, Lord, parang give up na ako. Panginoon, mukhang wala nang solusyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung pong mga ganong kaisipan na pag pinayagan nyo po mga kapatid, kaya kailangan natin ng Panginoon, shield. Pag umaatake po yung kaaway, sanggahin po natin ng matibay nating kalasag. Yan po ay ang ating Panginoon. Di ba? Pag nagigipit ka, ang atake ng kagipitan, Panginoon ang ating kalasag. Diba? Sa panahon po na tayo po ay talagang tigatig ng problema, ang Diyos, ang Panginoon ang ating kanlungan. Kapag may mga pagkakataon po na tayo'y tinitirada talaga, na gusto po tayong ipahamak, ang Diyos, ang Panginoon ang ating kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal, at kung hinang-hina ka na, anong magandang magawa po natin? Kilalanin at pagtiwalaan natin ang Diyos sapagkat siya po ang ating kalakasan. Magtiwala tayong lubos sa Kanya. I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. Diba? Ang aking saklolo ay galing sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ito ang pinaalala niya eh. Diba? Sabi ko, pagka po kayo nakikinig o kaya nagbabasa ng talata, huwag niyo pong basahin lang. Talagang kapag ka po ating pong pinag-aaralan, namnamin po nating mabuti. I-observe po natin. Ang sabi po, tingnan nyo po kung paano pinresent. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, mga kapatid, yung kumbaga ho, kapag ka tayo minsan, may mga speaker, di po ba? Kapag ka pinakilala, like nung Saturday, nung inintroduce ako ni Brother Jess, talaga namang medyo grabe, nakaka-overwhelm eh. Pero alam nyo po ba kung ba't ginagawa yon? Para magkaroon tayo ng rason. O ba't dapat natin pakinggan to? Bakit natin dapat bigyan ng atensyon to? Kasi may isi-share sa atin to, may ibabahagi sa atin. So nandoon po yung masasabi nating purpose why nagbibigay po ng ganong pagpapaalala at pagpapakilala. Mga kapatid, hindi po natin po pwedeng sa isang tabi na kung ang Diyos ang ipapakilala natin, pagka ipinakilala siya, ito pa lang pong pag-i-introduce na ito eh. Hindi nyo ba napag-alaman? Hindi nyo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos. Grabing pagpapakilala yan. The everlasting God. The Lord. Diba? The Lord. Our Jehovah. Mga kapatid, pagka pinag-usapan natin si Jehovah, alam po natin na yan, Jehovah Jireh. Pag pinag-usapan ng provision, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Pag pinag-usapan natin yung ang Diyos, ang ating pong dakilang manggagamot, di po ba? The greatest healer. Ang sabi, the creator of the ends of the earth. So yan daw po ang ating Diyos. Hindi ba natin alam yan? Hindi ba natin narinig yan? O kumbaga sa application, hindi pa ba natin natutunan yan? Hindi pa ba natin napag-alaman yan? Na ang Diyos natin, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary.
There is no searching of His understanding. Mahihirapan po tayong ipaliwanag ang kabuuan ng klase ng Diyos na meron po tayo. So it is good for us to really learn kung sino po ang Diyos na meron po tayo. He giveth power to the faint. Ipagod na pagod ka na. Hirap ka na. Anong kailangan natin? Hindi lumapit na po tayo sa Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin sapagkat siya po ang ating kalakasan. Huwag po tayo mag-dwell doon sa mga atake ni Satanas. Sanggahin po natin yan. Gamitin natin ang Panginoon na siyang kalasag natin. Sabi ni Satan, hindi ka nagagaling. Sanggahin mo ang Panginoon. Siya ang aking kagalingan. Siya ang aking kalakasan. Di po ba? Yun po ang dapat ginagawa po natin. Ang sabi po, He giveth power to the faint and to them that have no might. He increaseth strength. Yung bang gusto mong magpakalakas pero bilang tao talagang nauupos ka na, nahihirapan na talaga ako, wala na nga akong ginawa kundi mag-iiyak dahil sa sitwasyon namin, dahil sa kalagayan namin, talagang hinang-hina na ako. Gusto ko nang itaas ang dalawang kamay ko, gusto ko nang sumuko. Bago mo gawin yan, kilalanin mo muna ang Panginoon. Yes, at magtiwala ka sa Panginoon, our deliverer. He is our strength. And then, He is our security. Diba? Siya yung ating kasiguruhan. Siya yung ating katiyakan. Ang Diyos ang ating kasiguraduhan, mga kapatid. Wala pong ibang po pwede nating garantiyahan sa buhay na ito, kundi Panginoon at Panginoon at Panginoon lang. Amen? Tanging Diyos lang po. Kaya sabi ko nga, ang linaw ng paalala sa atin sa Biblia na talagang minsan kasi ang ating lubos na paghanga, ang ating lubos na pagtitiwala, ang pinangahawakan natin kadalasan tao Kung sino magaling, kung sino mayaman, kung sino yung sikat, yun po minsan ang ating pong nagiging batayan. Tandaan nyo po, ang mga sikat nalalaos, ang mga mayaman nalulugi din. Diba? Yung mga karunungan ng tao, nalilimitahan din. Tingnan nyo po ngayon, sa daranasan po nating pandemic na ito, tingnan nyo po kung paano ang runong ng tao naglalaban-laban Di po ba? Walang makapagbibigay garantiya Wala po. Talagang, kumbaga, kani-kaniyang display ng kanila pong mga knowledge, diba? Kanya-kanyang information. Pero mga kapatid, isang bagay ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Tanging sa Diyos lang po tayo may kasiguruhan. Yes, it is always better na tayo po'y sa Diyos magtiwala kaysa sa tao. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Hindi na ho tayo mag-uusap doon sa negatibo Kahit na ho yung taong positibo sa iyo. Taong mahal na mahal ka, taong pinapahalagahan ka, taong na kung saan sobrang pagmamalasakit sa iyo, kahit na mahal ka, nagmamalasakit sa iyo, at talagang may pagbibigay atensyon sa iyo, pero anong realidad patungkol dyan? Diba? Wala ka pa rin seguridad Bakit? Sapagkat limitado po Kahit mahal na mahal natin ang isa't isa, limitado ang pwede nating magawa sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ang tao talaga dapat sa Diyos natin inilalapit. Sa Diyos po talaga, mga kapatid. Yes, walang problemang magpanalanginan tayo, walang problemang naghihingahan tayo ng problema natin sa isa't isa, pero malaking problema kung sa Diyos hindi mo nagagawang huminga. Diba? Kung hindi ka sa Diyos naglalagak, mga kapatid. Huwag kang magbakasakali sa tao kung samantalang matitiyak naman kapag ka Diyos ang pinag-usapan. Pagka ikaw ay gipit, anong sabi ng Bible? God is our provider, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ka ikaw ay nangihina, ang Diyos ang ating kalakasan. Di po ba? Kapag ka ikaw ay nababalisa, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Bigat ka na pagod ka na. Matthew chapter 11, verse number 28, hanggang sa mga susunod na talata. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul.
Kapag ang gusto po natin, gabay, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang sabi po ng psalmist. Kung gusto po natin na magkaroon po ng lakas doon po sa mga bagay na kung saan talagang parang sa tingin po natin hindi natin kaya, magagawa raw po natin, makakaya raw po natin ang lahat sa pamagitan ni Kristo ng ating Panginoon na nagpapalakas sa atin. Mga kapatid, ang sigurado po ay ang Panginoon. So, ang kasiguruhan, ang katiyakan natin, nasa Panginoon lang. Wala pong makikita nating tiyak sa bahagi po ng tao. Tanging Diyos lang po, mga kapatid. So, trust the Lord, our deliverer. Because He is our salvation, kaligtasan. He is our shelter, kanlungan. Stronghold, kanlungan po natin siya. Mga kapatid, He is our shield, 'di ba? Kalasag. He is our strength, kalakasan. He is our security, katiyakan, kasiguruhan. Ang Diyos ang ating lahat-lahat. Kaya sinasabi ko po sa inyo, actually po, I would like to encourage everyone to please read the whole chapter ng 2 Samuel chapter 22. Gusto ko sanang gawing teksto natin, the whole chapter, pero mahaba po yan. Pero I want to encourage all of you, mga kapatid. Basahin niyo po yung buong chapter. Lalo niyong ma-appreciate itong ating pong pinag-aralan. Ito pong ating pinag-usapan. Maganda po kasi, mamaya kasi 8 o'clock, si Deacon Bong Bernales, meron siyang online Bible study. Sa mga mahal nyo sa buhay, po pwede nyo pong i-share, yung pong kanya pong isineshare po sa atin, di po ba? So, kami po ay nagtutulungan para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. You know, sa buhay na ito, wala talaga tayong po pwedeng panghawakan kundi Panginoon at Panginoon lamang. Lahat ng bahagi ng tao may hangganan. Sa bahagi natin bilang tao, hindi po lubos na mapanghahawakan. Pero ang Panginoon, siya ang ating katiyakan. Siya ang ating kasiguruhan. Wala pong tsamba sa Panginoon, mga kapatid. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, kayang-kaya po ng Panginoon yan. Ang mahalaga lang, panghawakan natin kung ano ang kanyang kalooban. Kaya gusto ko lang po sa pagtatapos natin, ipaalala po sa bawat isa. Ang ating pong pinag-aralan ay ang patungkol sa thanksgiving, pasasalamat. Ito po'y patungkol sa testimony, patutuo. At ito po'y patungkol sa pagtatagumpay, triumph. Thanksgiving, testimony, and triumph. Patungkol kanino? Sa ating Panginoon. Siya na dapat pagtiwalaan natin, our deliverer. He is our salvation, He is our shelter, our stronghold, our shield, our strength, our security. Kaya umaasa po ako na anuman po ang mga sitwasyon natin sa buhay. Nawa po, ngayong gabi, hindi lang tayo pinaalalahanan, kundi pinalakas tayo ng Panginoon. Nawa, nagkaroon tayo ng, alam niyo po yun, yung, kumbaga, na-recharge po tayo, na medyo nahihinaan na sana tayo ng loob, pero dahil narinig natin, tama, totoo yun, Panginoon talaga. Siya lang ang pwede natin panghawakan, siya talaga ang po pwede natin pagtiwalaan. I-apply po natin ito, mga kapatid. Sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ang Panginoon ang dapat natin pagtiwalaan. Siya ang ating deliverer. Ngayong gabing ito, akin pong panalangin sa Diyos na natulungan ka ng mensahe at nawa patuloy po tayo sa Kanya. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng Kanyang salita. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagpapala na aming natanggap sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Lord, thank you for reminding us once again. Thank you for rebuking us, O God. Lalo na po sa mga pagkakataon na kinukulang po kami ng pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alam po namin, nagkakasala po kami sa panahong nagdududa kami sa iyo, na kami po'y nag-aalinlangan, Panginoon. And Lord, please, bigyan mo kami ng biyaya na magawa po naming lagit-lagi, lubusan, dakilang Diyos, na magtiwala po kami sa iyo. Sa iyong kakayahan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan, sa iyong magagawa at hindi po sa aming magagawa. Thank you so much, Heavenly Father. You know my heart, you know my intention. Nawa, Panginoon,
ang aking pong pagnanais na makapagbigay lakas sa bawat isa ay muling na isakatuparan ngayong gabi. Patuloy mo pong pagpalain ng ministeryong ito at lahat ng mga nag-online Bible study na ikaw ang pinararangalan at salita mo po ang ipinapangaral. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay. Salamat po sa lahat ng prayer warriors. Salamat po, dakilang Diyos. Muli po, aming Ama, sa iyo po ang aming papuri, parangal, at pagbibigay ng kalwalatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at muli po, nakapag-accomplish na naman po tayo ng ating pong gabi-gabing pagmemensahe. Please continue to include me in your prayers. Napakalaking bagay po ng nagagawa ng inyong panalangin sa inyong lingkod. Ito po si Evangelist Fernando de Vega na nagpupuri sa Diyos una sa lahat at talagang ang hangad ng puso ay ang patuloy na makapagbahagi ng kanyang salita. Ingat po kayo. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.